Ano yun, Tita Jen? Si Tita Evangeline. Message ang aga. Sabi niya, good morning everyone. Unang Sunday nyo ngayon sa Cebu, kaya meron akong konting surprise para sa inyong ani. Yan, si Tek August. Tapos sabi niya, ikaw, Kuya Ramin, Steven, Jason, The Box, and Kuya August. After ninyong mag-church, huwag muna kayong umuwi ng condo unit ninyo. Please call me at sasabihin ko kung ano ang counting surprise ko sa inyong ani. What? Kaya nga sabi ko, Yung silabutan ako. Ang dami niyo na pong surprise, may ba surprise ba? Hindi kayo palagi. Ay, Tita Evangeline. Ano no, overwhelming ang pagmamahal ni Tita Evangeline. Non-stop. Ibinigyan niya na tayo ng accommodation. Tuloy pa rin ang mga niya. Thank you po, Tita Evangeline. Pero, ano po, kahit po ano, okay naman na po kami. Pero gano'n pa man, marami pong salamat sa, kumbaga, pero gusto lang din ni Tita Evangeline talaga yung kanyang love. Lalo na nandito tayo sa Cebu. Gusto niya, siguro maramdaman natin na na kasama natin siya kahit malayo siya. Mababay talaga mga Cebuano. Saludo po kami sa pong pagmamahal. Thank you so much. Nakatulog na ako yung kagabi. Oo nga. Pag ganun ko, tulog na. Naramdaman mo siguro yung pagod. Kasi pag nahinto kami sa pag-naramdaman yung pagod. Oh, Tita, maraming salamat po sa pagmamahal. Sobrang salamat. Bawi naman tayo pag siya umuwi. Sa Pampanga. Thank you, Tita. Thank you so much, Tita Evangeline, Tita Virginia, sa lahat po naka-Tekram. Thank you. Ngayon po ay Sunday. At yun nga, unahin natin ang ating Diyos. Yung kasama mo siya araw-araw, tagumpay ka na. Kuha mo na yung tagumpay ng buhay mo. Kaya, huwag natin siyang kakalimutan. Tekram. Pag wala siya sa buhay natin, nagagawa na natin yung mga mali. Kaya, araw-araw palaguin natin yung relasyon natin sa ating Diyos. No? Okay. Mag-ano lang po kami nito, mag-ready lang tapos magsisimba na po kami. Gusto ko lang malaman nyo ka-Tekram gano'n ka-sweet si Kuya Jason. Pinag-plancha po lahat. Nasuot ko na po, pero gusto niya pong i-plancha kasi nakatupi na. Nakatupi yung likod. May maka. Pinag-plancha si Kuya Steve, si Kuya August, si Tito Jun. Ngayon naman nakita ko si Alvin the Box. Lokot yung planching ko muna, sabi niya. Nakita mo na ba yung dibdib ni The Box? Ay, oo. Pwede. Naalala ko si Marimar, si Seryo. Oh, Seryo, Hindi mo pa lang Seryo ng Patingin nga, Seryo. Seryo? Ano na Seryo? Ikaw naman? Hindi, nakakaya. Seryo? Pakita mo na Seryo, ikaw naman? Ano si Seryo? Nakakaya mo kasi. Seryo? Pakita mo na, Seryo. Ito sa atin lang, di ba? Ganito. Hindi naman ito yung... Pwede isa pa, Ben. Ben, yung... nakakagit lang ako Yung gano'n din Yung may pa gano'n, yung parang model. Isa pa. Ito dyan. Parang ito dyan. Parang pilantek.
Isa pa nga, paano nga yun? Last na lang daw. Dito ka para makita ni Tito John, makita yung reaction niya. Contestant number 1, Alvin the Box! Parang may sound Kaso, bakit labas yung ano? Bakit labas yung ribs? Patingin nga. Bakit labas yung ribs? Bakit labas yung ribs dito? Wala namang aso dito. Pero lang talaga yung tatawa ko. Pero kung tutusin, mas gusto ko yung ganyang katawan eh. Maganda nga yan. Yung sa atin kasi may bilbil na eh. Kapag late tayo, walang breakfast. Hindi, wala na talaga mo ng breakfast. May tinapay dyan, no? Oo, pwede na yun. Para Mas masarap kumain after nung church. service na. At least tayo talaga. Busugin mo muna yung utak mo sa sa salita ng ating Diyos. Kape na muna. Maaga pa naman. Kaya ako po habang nagtitimpla po ako, sabi ni Kuya Son, Ben, akin na. Lansyahin ko yung damit mo, no? Nasuot ko na tayo, pero gusto talaga ni Kuya Son. Ako, hindi naman ako marunong talaga maglansya eh. Sorry po. Thank you, Kuya Son. Sinundan niya dito sa upuan. It was so great. So good. Wala sa bukid namin Mm. yung lansya. Sino nagbigay nito? Si Tito? Si Tita Michelle. Tsaka si Ligaspi, o Tita Rachel Ligaspi at si Tito Dudes. Tito Dudes, thank you. Thank you po. Maagang maaga, nag-message si Tita Evangeline. Nagulat ako. Maagang Tita Evangeline nag-message. Tapos, ito sabi niya. Good morning everyone. June, unang Sunday ngayon. Sa Cebu. Unang Sunday nyo ngayon sa Cebu. Kaya, meron akong kaunting surprise para sa inyong anim. Surpresa? Yes. Hindi pa ba ito surpresa? Kaya nga sabi ko sa kanya, ang dami niyo na pong surprise, tapos may pa-surprise pa. Okay, tuloy ko. So, sabi niya, ikaw o ako, si Kuya Ramil, si Steven, Jason, The Box, and August. Ay, wala palang August. Ay, hindi, meron. Okay lang. Okay lang, ano kayo? Ha? Yun na rin. Ayan, Kuya Steve, din, Hindi ka na lang dyan. Ulo lang, ulo tayo. Ayan, nakikinig si Kuya Steve. Ay. Tapos sabi niya, after daw nating mag-church, mag-worship mamaya, huwag muna kayong umuwi ng kondo. Please call me at sabihin ko kung ano ang kaunting surprise ko sa inyong anim. Ingat kayong lahat palagi, sabi niya. Palakpakan naman. Palakpakan naman. Thank you. Sobra kung pagmamahal. Sobra talaga. Pwede bang huhula yung anim, ano sa tingin nila yung surprise ni Tita Eva? Oo, may hula ako kanina eh. Hula ko kanina, baka Wait lang. Natatakot akong magsabi tayo. Baka yung hula natin. Yun yung gawin lahat. Gawin lahat. Huwag tayo manghula. Huwag na. Too much. Halimbawa, sabihin ni Alvin the Box, ano kunyari lang. Ito na yung Boracay. Boracay. Wag. Ticket. Oo. Pagkatapos ng mission yan, Ano sa Boracay? Ito naman meron ng... Hoy! Punta tayo ng Mindanao. Wala ka tapos na namin ko natin. Hindi ka na, magsasaka. O sa Calison, ikaw, anong hulain mo? Huwag na nga! Wag na nga. Kita eh, Oo. Ganyan si Tita eh, Wala patulan. Mahirap biruan si Tita Evangeline. Anong patulan? Gagawin niya yan. Gagawin niya talaga. Wag na. Tahimik nga lang tayo dito, tapos may surprise, di ba? Pwede na yan, Kuson. Masyado ka na. Tuloy ko na ito ginagawa ko. Wala pa naman si Cristo. Thank you, Kuya Son. Sa akin kasi tayo ram, pagka Sunday, wala masisimpa. Kasi si Lord yung kadito mo. Kaya kung ano yung best na kaya mo, hindi naman yung magpapagarbo ba.
kung ano lang yung sa kaya mo na best. Mm. Yun, pwede mo siya. At tinitignan ko rin siya as parang word ng pag-acknowledge na kaya ito may ipag-ibig niya. Kaya gusto kong best. At sa kaya ko lang naman. Kaya kaya naman natin mag-plancha. Napakagandang may natutunan ako dun. Pero higit sa lahat talaga, sa lahat-lahat, yung puso, yung relasyon kay God. Certain term yung gusto mo maging maayos ka dahil alam mo sa sarili mo na sila yung hindi mo siya ginagawa para sa tao, para bumorma, para sa ibang, para alam mo yun, magmukha kang maganda, tignan sa mata ng tao. Gagawin mo siya para kay Lord na gusto kong maging best. Presentable. Ako kasi hindi na nasanay magplancha. Bibili na ako ng barong. No. Dahil kung ano lang naman yung within your means. Para ka na lang mag-perform. No. Magandang gabi po. Tay, thank you Thank you po, si Tatay Bong. Tito Bong! Magcha-church po kami. Nakapong salamat king lugod yun po. Nagising siya. Gabi doon. Oh. Nakapong salamat, Tito. Ay, wala yung moment. Gan po, nakakaawa yung medyo sumolo na eh. Nako Tito, di nyo pa po nakikita yung napuntahan namin kahapon. Mas manunood po kayo. Hindi na ako malunod. Hindi na daw manonood. Pinuntahan na po namin yung lugar po na nagpatong-patong yung mga sasakyan. Sobrang nakakaawa. Lagi na lang akong naiiyak. Kakalungkot. Yung puso ni Tito Bong talaga, no? Wala kang katulad. Dinanas ko yung ganyang kalamidad. Kaya alam ko yung hirap. Kung ano yung nararamdaman nila. Opo. Hirap. Kaya naranasan ko yan Opo. Lindol at saka pinatubo. Yung pinatubo. Kaya alam ko kung anong nila, kalagayan nila. Opo. Ano pa tayo yung sa atin, alam mo na hindi naman masyadong ganyan kahirap. Opo. Hindi naman nawasaw. Pero napakahirap na yung dinanas namin. Na pinatubo ka nga, pero may uwiyak ka pa naman ang bahay. Totoo po Tito. Dito wala po talaga. Oo, kaya sobra-sobra kaso. Kaya hindi ko matiis. Grabe. Tito Bong. Kumain na kayo? Ano po, nakapagtinapay na po kami. Mag-church lang po kami, Tito Bong, mamaya. Tapos diretso na po kami dun sa gymnasium. Sige. Papahinga naman kayo Sige. Tay, thank you po Thank you. Tay. Ingat po. Good night. Love you po. Love you. Po. Si Kuya Steve po nandyan. Naputol na lang. Thank you po, Tay. Ingat po dyan sa Amerika. I love you with the love of God. Sabi nga po ni Ate Smile. Grabe naman no? Sisimba na po kami nito, Kategram. Sasakyan po ni Tita Evangeline. Sasakyan po ni Tita Virginia, Kategram. Mag-ano lang pala kami, Kategram. Mag-iisang sasakyan na lang mo kami. Morning po mga Kategram. Good morning! Happy Sunday po! Sunday po. Isang magandang araw po. Ayan, napaka-aliwalas po ng panahon ngayon dyan sa Cebu. Bali, papunta po kami ng CCF ngayon. Anong call time? 10 PM. Time check po is 9:33 na po ng umaga. Ano natin ngayon to? Errands for today. Of course, syempre, we have to spend time with the Lord.
Pero after ng church natin is punta na tayo sa ating resume na tayo ng ating operations. Babalik tayo sa Babag Sports Complex kung saan nandoon yung mga items na in-order natin. So para iayusin pa yung mga dapat ayusin natin doon. Matrabaho ka Tegra, marami din yung items natin. So ayan. Thank you po. Arigato. Sasabi mga pogi sa likod. Lalapit na po mga katekram yung pagpapabot natin ng para sa pagpapabot po natin ng pagmamahal sa mga kababayan po natin. Abangan niyo po yan at magugulat po kayo lahat. Yes. Sa anibersang paglambing natin sa mga kababayan natin dito sa Cebu. At the same time, advance pamasko natin sa kanila. Kaya thank you Katekram sa pagmamahal po niya sa mga kababayan po natin dito sa Cebu. Kay Tita Virginia, kaya Tita Evangeline, thank you so much sa suporta po niyo dito. Love you po, with the love of God. Ang gwapo ng vlogger natin, no? Okay. Ang gwapo niyo talaga to. Thank you. Mas gwapo yung may hawak ng camera. Gwapo yung driver. Yung camera. Ang poging driver natin. Inano na yung sarili mo. Ayaw ko pa nga. Joke lang. Kasi Kuya August daw, hindi mo pinapansin. Ang poporma ng mga kasama ko, grabe. Wow! Parang pupunta ng Ayun, si CF. Hi. Hello po. Bless po. Wait lang po. Hello po. Paano po niyo? Tawagin mo na lang ako. Tita Dingging. Ano po? Bisaya ito. Ako yung Siya yung translator namin. Sabay-sabay pa na tayo. Sabay-sabay. Si Tita. Si Tita Dinding, makakasabay natin mag-church. Kasama niya ang kanyang mga Apo. Sige. Morning. Morning po. Sige po. Ito po yung CCF Cebu. Ang ganda po. CCF Cebu. Si Ate Elizabeth Kategram. Hey, hindi po in-expect. Nandito po kayo sa system. Thank you. Ingat po. Tatlong pogi. Order sila na pagkain natin. Dito muna kami. Okay. Hello guys. Yung tumatak po, pinaka tumatak po kasi marami pong nabigay na lecture na kapulot-pulot talaga na lalo na sa nangyayari ngayon dito sa mga mini-mission natin. Yung number 1 na tumatak sa akin is yung live
live gospel life dapat. Kasi minsan yung lalo na po sa karanasan ko, minsan yung pamumuhay or yung binibigay na lesson sa iba, bumabase lang sa sa own capacity or own knowledge. Pero para ma-fully understand nung ibang tao or yung gusto mong share ng knowledge yung isang concept, kailangan mag-base ka talaga kung hindi sa nag-iisang may alam ng lahat, which is yung si God, which is nasa gospel. Kaya yun, sabi ko parang rin siya to, no, mahalin tulad din siya sa yun nga sa Jews and Gentiles. Kumbaga kung isa ka ng tumanggap kay Jesus as Savior, huwag ka nang mamangka pa sa dalawang ilog. Parang ganon din siya to, no? Kasi Kuya Ram, napakahalaga na maintindihan po natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng gospel, or in Tagalog also known as mabuting balita, because God gave us good news o mabuting balita. Sayang naman kung hindi ho natin maintindihan kung ano talaga ang pinaka-meaning ng gospel o ng good news. Kaya dun sa kanina sa preaching, binigyang linaw po yung meaning, which is people can be saved, maliligtas po ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, ibig sabihin, pananampalataya equals salvation na nagpo-produce ng good works. Kasi ang iba tatera, mga akala nila, para sila ay maligtas ang kanilang kaluluwa, they have to do some good works, like tutulong sila sa ibang tao, magsasakripisyo sila ng ganito para ma-convince ang sarili nila na maliligtas sila. So hindi nila naintindihan that no amount of good works, walang anumang pwedeng mabuting gawa na magagawa ng tao ang pwedeng maging dahilan ng ikaliligtas ng kanyang kaluluwa. Dahil ang daan lamang para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa ay ang pagsampalataya doon sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, sa makatwid, yung pagsampalataya mo sa ginawa ni Kristo ay siyang dahilan lamang ng ating kaligtasan. So, babalik tayo dun sa illustration. Faith equals salvation that produces good works. Kasi sasabihin kasi nung iba, kung ginawa na pala ni Kristo, kung binayaran na pala ni Jesus yung kasalanan natin, pwede na tayo magkasala. Kasi binayaran na pala. Which is wrong. Yung pananampalatayang nagliligtas ay pananampalatayang nagbubunga ng mabuting gawa. Hindi pananampalatayang okay lang na magkasala. Pero dapat yun nga, maging malinaw na ang kaligtasan ay dahil lamang sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. No? So katekram, hindi ho tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi tayo ay nailigtas kaya tayo gumagawa ng mabuti.